Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng DZRH News. Title, You're Conditioning the Minds of Your Viewers. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang identity at background ng 18 dating Marines na nagsilbi umanong bagman at security aides ni resigned Congressman Saldico. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinisilip din nila kung ano ang katotohanan sa kanilang paglantad at mga expose. Bagamat may initial na findings, tumanggi na siyang magbigay ng karagdagang detalye dahil sa sensitivity ng issue. Kwestiyon ni Matibag ang tila pagkondisyon umano ni Attorney Levi Baligod sa isip ng publiko sa pagsasabing ombudsman lang daw ang may jurisdiksyon o maaaring mag-imbestiga. Ikinagulat niya na baliktad umano ang naging proseso ni Baligod na inuna pa niyang magpa-press-con. Hinimok ng NBI chief ang abogado na voluntaryong isumiti sa kanila ang affidavit ng ex-Marines na nag-deliver umano ng mali-malitang pera sa higit 30 government officials kabilang sina PBBM at dating House Speaker Martin Romualdez. Posibleng ipasupwena ng Bureau ang mga dating sundalo. Okay, bago tayo mag-comment, pakinggan muna natin itong pahayag ng NBI Director. Then you do the press conference, but this is the reverse. The press conference na muna, tapos kinubukasan, nagpunta ka ng ombudsman, and you're conditioning the mind of your viewers na sinasabi ko, pwede na mag-imbestigan ito, ombudsman. Well, we respect that, but that's the same with exercise on Monday. And we're doing it with initial findings that unawa na, hindi mo pwede nyo na kasi because of the sensitivity. Sana voluntary nila dito nila Lord Polico. So, nagtagbigan nila nila every kasi dapat, sila muna, ang proseso natin, may nagreklamo, imbestigan tayo. Yung nireklamo ko, natawagin din natin para imbestigan natin. So, sana pumunta sila rin. Pero, yung the ombudsman will delegate na nasa power naman nila, that we can delegate the vehicle into this, then officially, yun lang yung pwede natin sila tawagin. Pero just this, meron lang mga report sa rin. Mas maganda sana, at rin na ombudsman, pumunta dito para na-imbestigan natin. Okay. So, bakit si Attorney Baligod sa ombudsman lang siya nag-submit ng affidavit? Bakit hindi siya dumaan sa NBI? Ito, opinion ko lang ito. Baka wala siyang tiwala sa NBI. Oh, sino ba ang NBI director? Dating diehard Duterte supporter, Secretary General ng PDP Laban. Pag-upo ng administrasyong Marcos, bigla siyang bumaliktad at kumampi na dito kay Marcos Jr. administration. At marami ang nagtataka, the day after VP Sara announced her presidential bid, biglang nag-appoint ang Pangulong Marcos Jr. ng panibagong NBI Director. Ito si Attorney Melvin Matibag na sinasabi, isa sa mga #1 critic laban kay VP Inday Sara. So, mayroon bang paglabag sa batas yung ginawa ni Attorney Levi Baligod na nag-press-con muna, then after that, nag-submit ng affidavit sa ombudsman? Mayroon bang mali doon? Sa aking pananaw, walang mali. Karapatan yun ni Attorney Baligod. Magpa-press-con man o hindi. Kanya-kanya, depende sa motibo yan eh. Oh. Conditioning the minds of your viewers. Ako, personal nagpasalamat ako. At nandyan si Attorney Baligod na ginather niya itong mga dating tauhan ni Saldico at nakabuo ng affidavit at nalantad sa publiko. Question is, totoo ba ang sinasabi o hindi? Bahala na ang taong bayan, humusga, yun na yung battle of public opinion. At nagkataon ako, personal ko lang ito opinion, naniniwala ako sa sinasabi ng mga ex-Marines na ito. Mind conditioning? Bahala na din, mind conditioning. Basta ako, gusto kong malaman ang katotohanan. Naniniwala ako sa paliwanag ni Attorney Baligod. Ano yung motibo niya?
Ang motibo niya is tungkulin niya, obligasyon niya bilang Pilipino na alamin ang katotohanan itong nangyaring pinakamalaking nakawan sa history ng ating gobyerno. Nung nakita daw niya yung nangyari kay Orly Gutesa, doon niya nakita niya na yung malaking problema at ang record ni Attorney Baligod mulat sa pool, anti-corruption advocate siya. Siya yung nagbulgar ng PDAP scam ni Janet Napoles. Siya yung nagkaso sa mga senador, congressman, cabinet secretaries panahon ng Pinoy administration. And to me, isang kapuri-puring trabaho yan. Kaya huwag niyong sabihin namumulitika si Attorney Baligod dahil matagal niya nang ginagawa yan. Pati yung paglustay ng pundo ng Malampaya, gas field, siya rin yan ang nagkaso. Pati yung Digamo case, sa murder case sa Negros, siya rin ang gumawa. So, may track record para sa akin si Attorney Baligod at nakikita ko, gusto lang niyang ilahad ang katotohanan. Kaya naniniwala ako dito sa salaysay ng 18 Marines. Ipapatawag? Yes, ipatawag nyo. Kailan kung ayaw, ang ine-expect ni Attorney Baligod, ang ombudsman ang magpapatawag. Handa silang makipag-cooperate. I don't know dito sa NBI kung makipag-cooperate ba itong ex-Marines kasama si Attorney Baligod.